4-7, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asya nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon. Sairi, uban nilang Atty. Noemi Tuya Abarientos and Ryan Mark Morinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa harang dakben sa Subo. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Ryan Mark. Kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan and good evening of course, Ryan. Yes. My God, now is a very sad week for the entire world with the death of okay. Queen Elizabeth, no, nga kanang 70 years, no, goal murag longest running nga kanang longest nga serving monarchy sa kuan siguro sa record siguro, no, kay 70 years, and she assumed being the queen at the age of 25. So yeah, kuan gud siya kayo. It's a sad day for many, pero napoy uban baya nga no Kevs. Like me. No Kevs actually kay wala na sila kakita og relevance sa kanang monarchy. Naman actually naman gay mga anti-monarchy movement sa kuan good Tibok Kalibutan or sa Great Britain, no, nga para nila wala na relevance, and if at all ang history baya sa British Empire is a history of colonization and kanang repression sa mga countries nga iyahang gisakop. So napoy uban nga no Kevs kay para nila Myra kanang the empire should end para nila not wishing the death ni Queen Elizabeth, no, pero the relevance of the empire itself, and over the course of history baya ang British Empire slowly nga ning kuan decolonize ning kuan hatag og kanang independence or ni-recognize sa assertion of independence sa mga individual countries nga ilahang rule, no, after kanang centuries nga kanang ilang gisakop ang ubang mga nasod. So para nako pud bitaw kanang kita, we were part of the US Empire, Japanese during that time of war, and each country manggod would always hope for their liberation from other countries' rule unya mao na. Pero just the same, no, with our fascination aning mga monarchy, with our fascination sa mga reyna, and I think that's where we get our fascination sa mga pageants, no, when we crown princesses, we crown mga miss diha sa barangay kanang mga sobre yes. benefit ko kana siya kanang mo na kalipay sa barangay kada pista kay fundraising. Yes, no, and for a while ang koronahan will have the crown and you will kana pretend that it's your kingdom. So siguro kanang kita basing on that kind of pananaw nato pod should slowly reflect karon with the death of the monarchy. Of course we are sad nga kanang somebody died, no, nga kanang but at least she died peacefully. Mao may giingon sa kanang kuan ilahang PR, no, nga kanang she died peacefully. Murag sa iya lang yung katiguangon, pero ako I think pagkamatay ni Prince Philip last year, kaingon jud ko mosunod na po di siya kay labi ng mga tiguang ray, no, labi na for a long time kamoy gakuyog unya the other one goes ahead. Murag masad man gid siguro ang mahabilin sa mga nakakita or mga nagsunod sa The Crown kaning teleseries, murag ka-relate sigud sila, affected kay sila kay life man ni Princess kani Elizabeth na unsa gyud siya ka strong kanang pagka kuan kay mo lagi to bata pa kay siya ni assume na siya sa kuan. So mo na siya, but okay. Anyway, diri sa Philippines kay murag grabe sa ang development diri kay murag ni ingon naman ang IATF and approved verbally by the president na dili na mandatory ang face mask, but so pwede na mulakaw-lakaw sa gawas. Yes, pero kanang gawas ha kanang dili na face mask. So dili na wala na dakop ug wala na mamadlong. Pero niingon si Mayor Michael Rama na
mag-wait sa jukon siya kay verbal mo good to siya dili pag usual pag yung katong That's why. EO and all that mga lawyers dapat nag-print no nga Mao gyud version na kung naa na ang sinuwat. Wala Kung pa, kay kay sinuwat, verbally kuan i-appeal pa man siya. gud ang guideline. Asa ra pwede, asa ra mandatory. For example, mosulob og face mask, katong siguro unang ideas nga sa mga hospitals or kaning mga places nga more likely na ang COVID Crowded areas, malls would Schools. qualify. Mm. Schools. ang mga malls gani sa Cebu City mo sila tarog even before this development katong si Mayor Michael Rama pa wa man natarog uy kay magmas manggigahapon inig sulod dito no and kuan lang siya kanang nindot siya na development atong kuanon kay sige ba like me personally sige it's about time inyo nang liliun inyo nang evaluate ang inyong mga guidelines because 3 years naman in taon ta nga nagsige og mass so nindot siya development na murag niingon ang IATF nga bitaw murag there's a need na To ato na nang review. usbon atong mga I-review. guidelines Oo. kay sakto man sad nga naa sa mga areas nga dili na gyud siya in ana ka risgo or dili na angay kabalakan because wala to 0 cases na gyud sila of COVID, no? So, I think you should also consider that. And this is, yes, very good. So, thank you so much, IATF. Pero wala pa lagi kuan. Wala pa jud ang official kuan. EO or unsaray parameters asara Waton na to kay even sa Beijing no kay natay na hinabi nga mga naa sa Beijing ang giingon nila po dito kay dili na gyud mandatory and to think baya nga didto ang kanang taas kanaog tag-as Kaya dito kayo nagsugod. na dito ang mao Sa dili China. man sa Wuhan man hinuon no pero grabe ang China ka affected sa kanang kuan pandemic in such a way nga kanang grabe pud ilang mga lockdowns but then karon as I learned no when I had that conversation nga dili na pud ay mandatory sa ilaha ang face mask so kanang siguro education na lang yun and how to avoid the spread o how to avoid not being the spreader of the virus kay for me it's still a responsibility on your part nga kung sa tan-aw nimo na nimo ang virus kuan man gud siya ray although kanang mo recognize na nga milder na siya sa pagkakon especially when you are vaccinated so have yourselves vaccinated you'd never know kung kanus siya mo affect sa mas vulnerable nga katong patient or sa mas vulnerable nga tao. So kita we should always be responsible siguro and atong kulbaan ni kay ning balik naman ang face to face gani nga klase sa mga eskwelahan karon no kuan nga blended na ay batch by batch nga kanang pag-attend no paadto sa eskwelahan kana gani ato gihapon ng worry kay it will be a crowded place ang eskwelahan. Kung ba tatanam tayo kuan na kung mahimo sa schools ang DOH said na kung sa ang mga bata is pamaska lang gyapon na sa school kay vulnerable mo ng mga bata gyud sila gihapon tanan sa sulod sa classroom siguro and you know children i-recognize gud na nato no nga naagud ang touch naagud ang bisag mo ingon ta nga observe distance di gyud na madaog siguro badlong nay mga bata nga dali ra pero na nature gyud na nato mo experiment kung nata sa anak nga age mauna nga di good kalikayan siguro and we should recognize that mao na nga mag-regulate na lang siguro ta sa pag-wear sa face mask kay mura og naanad naman pud noon ang mga bata ray kanang dili naman siguro lisod nga ipasulob sa ilaha ang face mask if only to prevent spread sa virus. Murag ang mga tao generally maglisod sila let go sa mask kay katubitang pag-announce no karon gi-announce ni Mayor Michael Rama nga dili na obligatory nya mo take effect the next day. So ako nag-mask. Pagawas ako sayo man ko buntag mo gawas mo simba man ko sa first mask gyud sa Lord desk serve mo ko dito. So ang mga tao akong kasugat nag-mask man nga ako nag-mask mura sa ko nagkiwawanin ko nga sakto ta kung balita or basi gikuan gabi gi-retract ang order ba gi-recall kay sayo bi ako mag-off sa akong cellphone it turn out yung murag ang mga tao naanad na sa gid sila murag next kuan gid sila next thing to do murag built in na actually even ako siguro ray nga I was one of those siguro nga kanang makapost sa media nga grabe ang pagka-implement nato harsh ra to ang pagka-implement sa kanang katong quarantine regulations especially sa wearing of face mask nga di lang makasulob
ingon na dayon nga gahi ug o. I don't think gahi ug Or o ang sa una, mga pangdakpon tao. gyud, pangdanos Kanang plus yung dakpon, independensya. for that simple crime, quote unquote, nga dili mo wear og face mask, para nako it was too harsh no nga kana lang nasayop lang ka ba, kanang nakalimot lang gani siguro ka and himuong bikil sa imuha. I don't think gahi og kanang kuan ang mga tao, ulo ang mga tao, as long as nakasabot lang siguro sa unsay angay i-prevent. At that time, kanang samukan ka, pero kung over time nga you learn nga inana day ka serious ang kuan ang virus, then you would yourself take precautionary measures. Karon giingnan na nga pwede nagdi pat sa ilahang feeling, pwede magmask lang siguro sa gihapon kay kuan gihapon murag para nila di gihapon nila naka-safe. So people would take precautionary measures as long as they understand, nakasabot sila what you want to prevent. Dili kinahanglan ni assume nga kanang wala lang gani mo follow din og regulation, gahi na og ulo. So kulang lang gid siguro sa information. Posible man po dry nga wala lang sa nagpadayon lang sa sila og wear sa mask kay wala lang gid pud kahibaw nga naa na di ana kay dili pa inana ka widespread ang information nga pwede na mandatory na kay ako mo wear man gyapon kog mask ato sa gawas, no? Sipangs or masig sipangs. Yeah. That's like a separation anxiety ka. Like because for 3 years man gud kan mo ra bitaw inigawa si Mus Balay sa una ba katong dili pa mandatory pa gyud nga magmask ta kanang kuan siya kanang di ba inigawa sa dumurag nagikuwang si mong lawas kung makalimot ka og kanang mask maka-realize ka na nakadlayo na kasi muli ka wala ko muli ko'y mask kasuway ko ana sumpay na siya si mong kinabuhi but katuwag nung sa una mo to siya murag inhuman kaayo because pag sugod sa implementation nga stricto kaayo nga kinha mag-mask gyud ka ana even with narakas nataran si mong balay mahal pa masagyud ang mask ato which made it more kuan kanang kuan ba kanang grabe naman kani o ira kay ninyo mahal ba ya ang mask unya narabit nas balay di ba so grabe gyud ka ang criticism sa mga imo pang gi-process alimuot gyud tinuod at that time even actually karon kung natay mga kinahanglan mag-istorya kag dugay mga speaking engagement nga kanang mask kinahanglan gihapon magmask kanang muhangyo man gani ko usahay nga magpalayo lang ko ninyo sa audience unya kay enough nga kanang dili mo maabtan kung mutuasik ako ang laway pero dili lang ko magmask kay hangos kaayo ang 4 ka oras mag-istorya mag-lecture unya nagamask ka so precautionary measures lang gihapon so for me what's important is makasabot gyud ta why are we made to do certain things dili kinahanglan ni assume og dili kinahanglan mag name calling nga bugo gahigo etc kay matter of understanding ra gyud sa ubang mga butang unya kung dili ka convinced actually you only have to be convinced no palitan kaning vaccination karon nga ning hinay di ay ray ang kanang rate of vaccination sa pagkakaron siguro government needs to inform more accessibility sa vaccination importance sa vaccination kay di man gyud klaro for example nakakuha na ka full na ka nga kanang shot no duha ka buok wala man gyud gi-promote nga kinahanglan pa ka og first booster karon second booster na ang uban is it still important is it still necessary public has to know and we have to be informed unsa ka importante kay muwin man dai ang effect sa vaccination nimo no after 6 to 8 months kung tan-aw nimo di ay ang kanang ato ang mga bakuna na anay kuan diha nanay gi-note diha unsa ra siya kadugay effective so kinahanglan di ay after 6 to 8 months mo kuanta mo follow up vaccination ta wa man po kay mga tao nga libre pa di ay na no kay ang atong nahibaw-an siguro ang first 2 doses libre pa to wala naman gud kaayo information sa pagkakaron so I think gihapon nga ang gobyerno has to inform and still encourage the vaccination kay mapariha na pud ni sa ubang programa sa DOH right di ba nga daghang bakuna masayang unya inig examine na sa COA na nga expire na and those are millions of millions of pesos worth siguro basig billions sa gani worth wasted unya tan-aw na to ray daghang bata nga wa ka eskwela mo ato sa eskwelahan way pagkaon unya wasted ra gani ni nga mga resources tungod lang kay wa naka-avail wa kay ba ang mga tao so high time na gyud siguro nga we should improve on our information. Yes, so there ato nang paaboton ang kuan pero in fairness padung nako diri kay nagsakay kog age ship wa na ko nagmask and then
duha ra mi kabukwa nagmask. Wow, The wow rest ba? kay nagmask, and then wala naman ko sitaha sa conductor. Wala naman sa gitatak sa ilahang kuan kay nag-andam na gyud kung saon ako pagtubag may nga away mask. Kay nakalimot sa gyud kog mask, nagdukog na sa akong bag akong mask. Dili Yan na na- kulbaan, right? Nag-atang na ko yung kung hala ko man ko mask. No, actually kani yarok kung vitamin C 1,000 Sige. mg, no? So maningkamot mga precautionary measure kay kita. RTV kay tang adi na ako mag-mask because you know attorney kami nga lector mo suffer ba may ana kay inigbasa nimo ba ang magbasa ka niya magmask ka musaka man gud ang kuan sa mag-moist imong eyeglasses. Yes. Usahay di nakakaklaro sa letters sa imong basahon. Mag-struggle sa bigay may ana but sa Lourdes wala pa masig yun ingon nga pwede nagdili mag-mask during the misa. Wala pa mi ina. Actually, I wear glasses Oo. when I read. Unya, mao Diba? good na kanang Murag nakay mo, mask, ano, unya glass? nakay eyeglasses, mo Musaka man gud siya Oo. ang imong kuan. and suddenly di nakakabasa. Mukalit ka Yes. blurry imong vision. So that's the struggle sa mga nag-eyeglasses. Oo, I wear eyeglasses diri lang kay wala kay kaya pa man. Munang happy kay ko nga, okay, dili na obligatory ang mask. So eventually, ang mga establishments, at kay kami rama manggod, hatagan manggod niya o freedom ang mga establishmento nga it's up to you kung iyo pa ni recommend ang magmask. So unsa na lang Dili. ang mga lugar ray nga kinahanglan gihapon mag-wear og masks? Wala pa. Katupang Hospitals Kato pa siya. katong mga kuan mga Oo. bangko. Apil pa ba ang mga bangko? Murag ang nausap ra magud atong AO ni Mayor Mike Rama pagka last Monday katong September 1 is kato nang iya jud gibutangan nga kanang murag study from September 1 to December 31 nga dili obligatory na ang mask sa Cebu kuan ron, City. mura tag pilot Oo. area. Meaning, tan-awon kung di ba musaka ang ato ang mga kaso Dili sa kita mahuko COVID. pilot area kay ang IATF ni kuan naman nga it's for the entire country na ang recommendation nga dili na Kay obligatory ang human mask. defy ang Cebu. Because Nya niingon of Cebu City. niingon ang IATF nga sige tan-awon Himuon nato. tamong pilot area. Mao na unsay ganap Eventually, ninyo. oo. So actually subject to study gyud ta, and kung mutaas ato ang kaso, we will be a learning Balikod ko na experience, and hopefully iniksaka sa kaso it will not be the worst types of cases. It's still part of the study. But I think ang Cebu City should encourage everybody nga magpa-booster shots na lang sad. Oo, yes, okay, dili and na ang magyuta access. mag-mask. Di mo ganam gyud nga di na ta mag-mask because in the first place magud katong pag-campaign na to nga dapat magpa-vaccine mo sige na ang catch na pagpa-vaccine mo aron dili na mo mag-mask eventually. But then ila man sa jud ang gikuan nga sige hapon tag-mask nag-vaccine ako diri sige maghapon na ni mask mo na siya nga murag ang mga tao ba na immune na di na mi maminaw ninyo uy kamurag ilan ra man ninyo ha. Oo. Nindot siguro to ray kung tinuron tong mga kuano incentive sa magpa-vaccine. Oo. Posible mo magka-house unlock, Raffle. posible mo magka-auto, grocery mga siguro bakan, already do. Nindot siguro na itong i-suggest para mo kuan gap mo kanang popular balik ang pagpabakuna no para lang siguro For the mahibawan booster. sa kadaghanan nga naa gihapon. Pwede na I would be okay kung makadawat ko og text messages encouraging me to vaccinate. Kay issue ba ya di tuod na karon ang nakadawat na ka ng mga text messages ray nga spam messages nga panganlan jud ka. Hey, Noyme, actually na ako kadawat Wala ko ko. kaduha nga kulba kay ngano nga kaila na sila nako sa ako ang pangan ani nga number. Asa nila gikuha ning ako ang numero. Mao na karon ang subject sa Senate investigation no nga ang NPC was actually naa sa Senate gipangutana regarding this and what could be done about it kay para nako violation gyud na sa kanang data privacy nga ang imuhang number would be given to people who would kani parehan di ko ganahan makadawat og spam messages. Di kayo siguro tukul ba tong makadawat lang ka nga kanang wa ka gi-identify kay posible na nag-an sa number kay siguro di man na random na manay sequence ang number kakikuha na sila sa pattern padalaan ka mao na ni kung makaigo maayo kung di makaigo okay pero karon kay panganlan naman gud meaning naa sila ay nakuha nga information from somewhere nga kani nga number belongs to this person unya kung ingon ana ba how safe is the information you are giving anywhere kung gikan ni sa kanang atong gipang i-fill upan sa mga malls di ba na ipang sa una kaning mao Ako baya di ba ko magbili ng number gyud ato. mao ba yan ang issue sa katong ato ang registration sa ato ang kanang musudtag mall sa una katong health registration for COVID nga unsa ka safe manghatag tag info apil biya imong residence ana imong ibutang or
na kanang mang fill up ka og mga attendance form no nga kanang asa na paingon kana di ay pong karon ang issue na karon kaning ato ang mga kuan kaning ato ang mga gipang-avail kani Smart, Globe, Communications. mga communication kanang organizations ang naghatag nato ang mga internet service providers are they giving out information that we are filling up kay ngano gyud no asa gyud din nagkuhag info dili man siya safe right mao gani na nga one of the things na di gani nimo ang ipanabi you're away on vacation imo i-post sa Facebook it's part of the info nga mga confidential nya kaning numbers kana imuhang number you should not be posting that on Facebook no those are private and kung di ka ganahan makadawat og mga unwanted messages then don't post it on social media. Kani ako I didn't post my number on social media kay para nako I should know the people who are texting me. Unya makadawat kog inana nga number nga gi-identify jud ko nga gibutang jud akong pangan that's something else that's a violation of my right to privacy no di ko ganahan disturbuhon sa mga tao nga wa po nako hataging numero and it's scary Pareha ra na pag-election nga mag-wonder ka nga ano ang politiko kay bomb ni siya sa akong number i-greet mo ko niya New Year Christmas Merry Christmas ana no so wonder ka but nakoy naibaw-an I think last month na nay usa ka grupo na kanang na-scam sila murag tibuok murag hapit tanan nila in that group na scam sila kay nag-event sila in one of the hotels in Cebu City and then ni-register sila dito gikuha sa scammer ang ilang mga number from the registration gipang taxan sila pagka next day na you have to kuan kay mo ni mahitabo ana or pautang ako mga inana ba budol-budol oo and then they realize na dito ni nakuha sa registration nato sa atong event in that hotel because kita man tanan nakadawat og message that's why na kato akong concern atong sa una pagsugod gyud ning COVID katong health protocol na papilapon gyud ka sa mga malls before you enter ba ko nga sure good mo nga maato gyud ni inyo gyud tawagan kung naay mo positive dinhi sa inyong kuan sin ko nga mo nang ako di jud ko musukat akong numero ato dito mo na ako na ako din na office no naraman ko ani nga office you can find me in this office pero ako na sa kadagang manuda na ilan ang manualon og kanang kuan mao gito pud akong pangutana kanang aren't you compelling us to give out information nga di pud mo ka process but then if other people would like to access this easily accessible sa ilaha and kami wala na mi helpless na mi ani kinsay makakuha ani mo na nga responsibilidad by anyone who are kanang getting information labi na numbers no katong na event I think the event organizer should be made accountable and liable og i-question nga nung nahatag to nga number nga sa katong mga ning scam so it's really a responsibility for anyone nga kanang magpa-register ta manguha tag numero manguha tag address manguha pag ta usay kanang age kami kay naami event sa CLB Ray pangalan unya sex male female unya telephone number company or kanang organization nya designation inana baya siya naagid siya enough information kung kinsay ganahan mo kuha ato to be able to contact you and if it falls in the wrong hands makakuha gyud saktong information in kung wrong hand nga kanang bad ang intention na office kung asa day pwede adtuon ni siya so it's really vital and for us dapat responsible ta and di gyud ko mubay anang kuan ray mo ingon nga akong wala ra kay gibuhat nga dautan dili ra ka angay mahadlok no it's not that no it's not nga nahadlo ko nga bati akong gibuhat nga magukod ko sa kapulisan or sa law enforcement it's not that there are other people who may not have the best intentions who will have my information and di ko ganahan anang ingon ana nga wa ko'y control sa akong information. Yeah, so there you go. Muna siya nga mag-careful mo anang mga registration, mag-fill up and everything because muna wata kay baw kung asa na pa do ang makagunit anang bulahang mga kamot in town and then sa mukon kasi it's a good thing na imbestigar ng Senado because that's really a threat to our safety, to the privacy of the Filipino people. And for that, ang atong hisgutan karong gabi una attorney
kani related yun ni sa regulation sa mga eskwelahan no kay issue tong maestra nga iyahang giupawan o giputlag buhok ang estudyante. Ang ayan bang butan sa mga eskwelahan ang haircut o hairstyle sa ilahang mga estudyante, and of course ngano man nako kay kuan Mama man siya. And then, it's not really freedom na mama fighter kay man siya. kung mama ko moingon siya ko nga oy disiplina na akong anak, but for me human more rights pa nga, advocate I'm man a siya. human rights advocate and everyone should be entitled to their freedom of So expression. yes, good siya. Yes, good. Ako no. Yes ko. Uy, angay ba? No ka. Oh, no, dahil No ka. Kay against it man ka ako. I'm pro. I'm in favor of that na i-regulate or na i-prescribe haircut para sa mga sa DepEd ba niya siya? So, sa mga Estudyante, yes. public schools, no? even private schools Oo. siguro the question could still be through are we allowing schools pwede ba nga mga eskwelahan even private schools nga mohimo og regulation regarding sa haircut sa ilahang mga estudyante nya ikaw nganong Yes, kuan wait. man ka? It should be Nganong regulated sugot man because ka? dili ba na siya violation sa freedom of expression or your right to unsa man your right to exist, your right to your own style and fashion, because that is part of the grooming, personal development sa mga estudyante nga mo'y gitudlo sa mga maestra gikan pa kinder. Cleanliness is next to godliness, pero aning palawman after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Okay, balik na mi sa isgutanan. Actually, nalingaw mi Oh. pa ni Ryan. Kaya naglalis na mi off cam. Nga mo yung gikuan ang usa na mo sa isgutan kay kung maka-remember mo atong naaning gawa sa Trending. Facebook o trending tong tulo ka gay children no nga gwapa kay sila at that time mura Taga sila hair. mga girls taga sila hair before sa pagbalik sa face to face nga they had to cut their hair kay mao ay prescribe sa DepEd nga ipamubo basta lalaki. Nya mao ni ang pangutana ron wala may same regulation kung babae ka. Kuan man good we are at liberty kung unsay amo ang buhok ganahan mig taas ganahan mig mubo. Ang regulation lang siguro nga questionably gihapon is you are not allowed to color your hair kung babae ka kung estudyante ka, and still mo to ako ang question nganong dili man ka tugutan nga it's your expression. Unya si Ryan ingon siya okay ra ngano gani karay Okay ra na kay that's grooming. dapat na siya That's mo the yung dili application. Dili application man sa gitudlo sa mga maestra na kanang dapat limpyo ka tan-aw, neat gyud ka tan-aw. So there is a prescribed uniform. Ayun, ingon ang mga anti haircut prescribed. Ako katong imong isgutan attorney, in fairness ato nila nindot sila tan-aw no tagas gud sila hair diri, and Mga then gwapa ka, ayaw after, silang oo, tulo. ang salon man may nag-post ato. yes kay nagwapo na nakarelate. sila Oo, and then, pagkahuman. in fairness, ang ayun sa tan-aw na ato, but then dili biya gyud mo ang prescribed haircut
Kay sa katong kuan, kay kinahanglan gyapon nga the sa bana- prescribed haircut is Kanang imuha. 1 inch from the dunggan and then 3 inch from the collar line. 3 inches from the collar line. Muna ang prescribed haircut. Actually, naglibog ko kung saan yun ang prescribed haircut. Kaya nasa ko nakitaan, mura pag 2021, 2 by 3 man sa ang size. Barber cut. Barber cut, good ang yes, prescribed okay. haircut. Unya, kanito na tanaw na ng barber cut. So, muna siya ako nga, dili man na freedom of expression violation. Unya ra man kada mga bata man sa they are minors, so you don't expect them to kuan ano mga freedom of expression and all. Unya naman na sila unya naman sila makakuha ng freedom of expression when they have the kuan. I will stop you with that. Kanang kung minor, dili na importante sa imong freedom of expression, that's the time that you should know na you are entitled to it. Only nga, of course, ang freedom of expression comes with a limitation. Pero para nako, you should not be libelous. So you should be teaching your children nga, while you have the right to kanang express, you have the right to siguro say what you want, but you should not be bordering on being libelous. Pero para nako kanang expression sa imuhang panglawas, expression sa imuhang buhok, for example, expression sa imuhang paninina should be outside the regulation by the school. Gawas na ila po paghubo ha, kay it's the regulation of decency. Pero isgutanan sa buhok, right? Nganong ang lalaki raman ang gi-prescribe og maayo, wa man actually gihilabtan ang babay sa ilahang expression sa ilahang buhok. Mao gyud ang pangutana karon, right, which para nako part pa na sa pagpamugos sa kanang atuang institution nga kung lalaki ka ingon ani gyud ka dapat tan-awon. Kuan ba kana bang kanang kinaraan nga panghuna-huna nga mao gid ni ang expression sa usa ka lalaki. Kung babae ka maupod ni ang expression, which para nako kanang kuan na karaan na siya nga panghuna-huna kay we now have kanang concept nga we recognize nga naay gender fluidity, naay choice actually ang usa ka tawo, whether kung mababay or malalaki siya, nga outwardly pwede siya mo express as a boy bisag babae siya, or kung lalaki siya, pwede siya mo express as a girl. And mao na problema ron sa mga bayot, ug bisan man gani dili bayot try no, kanang ganahan nakagtaas imong buhok. Unya mao na imong expression sa imong kaugalingon nga taas imong buhok. And I don't believe nga hygiene related siya kay nganong ang babae pwede man taas og buhok. Nganong ang babae pwede man ianay ang buhok, pwede man niya ipanindot iyang buhok. Di gud siya issue sa hygiene. Issue gud siya sa imposition of a certain rule on how boys should look. Sige, Ray. Which is mo mag-should na dapat sad ka ng, I mean, ang mga dili na kayo na i-prescribe sa mga babay because ang DepEd kahibaw na sila nga ang mga babay are expected na unsaon na nilang buhok para limpyo sila tan-aw, like the use of fishnet, the use of hairpin. So di na kinahanglan nga ipamukha or iduot gyud sa mga babay nga dapat inani sa nimong buhaton kay kahibaw naman na sila, but ang mga laki manggod nga mga bata so muna siya akong point na kanang mga bata manggod kinahanglan pa na sila guidance. So kanang mga issue and freedom of expression and gender fluidity unya na when you reach the age of majority nga you can assert your right to freedom of expression kay bisan pag-unsaon paghapon na magdepende ra gyud na sila sa mga parents. So muna siya na okay ra na siya because that is man the application kung unsa atong gitudlo. Kaya ang atong gitudlo sa eskwelahan na good grooming, dapat limpyo ka tan-awon, mugbo kag kuko, imong haircut kanang sakto siya, which is kung dili magukalik, imagine na ang bata nga laki taas siyag buhok, that's prone to actually bullying. Na kay ngano man ka nganong pareha naman mo sa babae, wala na identification no. Dili ibig sa mga lalaki nga mga dili gyud mga bayot ba ingon gyud dito sa eskwelahan na nganong taas man kag buhok nga dili man ka babay, ang babay man mataas og buhok. So we have to kuana mo ni siya ang dapat for now, and then kung mo gisgo tag freedom of expression unya na mga issue of freedom of expression. That's precisely what was my point earlier nga ga-impose na ka og certain rules on how the boy should look and how
how a girl should look. Ang girl wala kay regulation kay for Oo, me yun na siya. dili That's gid siya- normal. dili gid siya issue sa grooming ha. Everyone should be groomed properly. Kinahanglan mo butag nails, silihugaw atong nails when we go to school. Mababay or malalaki, it's the same regulation. Kinahanglang nita pero sa tinuoray lang pananglitan og babay nga estudyante og lalaki nga estudyante kalkag ang buhok sa babay, pagsuod niya, babay nga estudyante, pagsuod niya eskwelahan, actually nobody would care, bahala o badlungon ra siya nganong kalkag imong buhok day. Pero kung lalaki na siya nga taas iyahang buhok bisag well groomed pa na, nindot nice kay siya tan-awon, pinaside pa na or pinaunsa pa na, pinalayered, pero tungod kay lalaki man siya, you should not be expressing yourself that way. Nya badlungon ka, moingon din ka nga, no, this is how I want it to be. Nya ingnon din ka nga, unya na inikadako nimo, unya rag-assert. No, that is very, very wrong nga framework kay assertion of your personality, assertion of how you should look, should start sa pagkabata pa nimo. And dili man gud na siya bad manners, right? Kanang moingon man sila nga kanang imuhang mga assertion, bad manners, actually dili na siya. Siguro ang pamaagi sa pagtudlo nato sa assertion, should not come with it gani nga kung mo-assert ka is you are already a violator nya. Maura ba na ang kanang kanunay nga una-unaon sa people who are in authority nga if you start asserting yourself, if you start asserting your rights, wail ka, and ang uban goes towards no nga kanang priso dayon unya mao nay dili ta ganahan nga panghuna-huna sa pagkakaron kana good nga klase nga panghuna-huna sa pagkakaron at the level sa elementary nga kanang kinahanglan kung buhay ka mubo jud kag buhok should be changed, no? DepEd should change that, and I think there is already a recognition of that, no? Nga karon ang DepEd actually niingon na sila nga dili na sila manghilabot sa kind of haircut nga i-wear sa ilahang mga estudyante nga boys, siguro as long as neat mo na ang ako regulation wise, sige ato inon mga estudyante nga kinahanglan neat mo, kinahanglan limpyo mo, you go to school well kept, that's a good regulation. But kanang mo ingon na gani ka nga kung lalaki ka taas imong buhok, dili na siya part sa grooming, putlan imong buhok para maka-follow ka sa regulation. That is actually kuha na gyud siya kanang siguro kinaraan nga panghuna-huna nga dapat natong usbon. Actually, that's good nga dapat uniform og buhok because mao lagi wala pareha mo tanan. So wag mo i-issue ana. Magtan-aw ka ba? Because magud kung ikaw okay. Sige, taas apply kag na hair. nato nga rule sa no, babae. taas kag hair. No, laki ka, taas kag hair. Laki lagi, ingon mao lagi lagi. ka. Mao Yes. lagi, mo ingon man gyud nga kanang kung laki mo bo, actually mao gyud ni ato ang issue ron. Watay issue sa babae nga kanang taas mubo iyahang buhok, kung ganahan ang babae mo mubo, okay iyahan. Nganong kung laki ka, kinahanglan mubo imong buhok, kay laki ka, and that is unfair. That for some siguro nga lalaki nga bayot nga ganahan sila mubuo lang buhok, okay fine. Or kanang you are, what if lalaki ka, no, lalaki di jud ka bayot to pero ganahan lang kataas imong buhok, you find it fashionable, you find it neat, actually you find it cool, unya ingnon ka nga dili pwede kay lalaki ka. Laki bitaw ko. In the first place, attorney, dili man ta magkinahanglan nga cool, fashionable because we are not going to school to have a fashion show and to establish a trend. We're going there to learn and all that. So that is part of your learning. Meaning, kung taas kag buhok, ano nang gitulo sa eskwelahan ninyo nga mga bata mo, this is grooming. Ani dapat imong buhok because nindot ka tan-aw na ani angayan ka ni tan-aw na ani. This is application of what you are learning in school. So kung ma-insist ka na ang gitudlo sa eskwelahan is so dapat usbon ang itudlo sa eskwelahan. Right. Because ang gisige magtudlo sa eskwelahan. Can't you be neat even if taas imong buhok? Yes, No, you can ang be, gitulo you can lagi be sa neat. eskwelahan nga, this is our concept of neatness and good grooming when you are a lalaki. Mo ni siya Mao matong na lagi. konsepto. So Mubalik that's na why yun we ko. have to change it Mubalik because na yun ko, anak, that's going against the Quran. Maagin siya sumpay kanunay nga when you are a lalaki, and that is actually the question now. What if lalaki tuog ka pero
imuhang paminaw sa imong kaugalingon, babae. Nganong i-limit man ang imuhang expression sa imuhang self on what the standards of others are on how lalaki should look when sa imuhang paminaw, babae man gyud ka. Pareha atong mga naa sa pictures no na katong ninggawa sa Facebook nga ka mga gwapa nila oy tinuod and they were not untidy and I don't think they are undisciplined. Katong mga bata probably are very good children, no? Nga mo follow sa rules sa kuan, sa kanang ilahang mga ginikanan, mo follow sa rules sa school, and they were neat and tidy, but just because their expression does not conform sa unsa ang standard sa mga naa sa eskwelahan on how boys should look, gi-judge na sila, uging na sila dapat kanang inyuhang kuan inyuhang expression should be that of a boy kay lalaki ka. And for me, kanang grabe na ka pagka-violate sa imuhang katungod nga kanang mo choose of how your expression should be. Nganong ang babae pwede man. Actually, nganong ang mga babae pwede man. Dili man na siya issue in ana nga that's a violation of your right to choose in ana because bata pa man kayo need guidance mo na kung gingon ganina nga kaning yung mga issue and freedom of expression. Unya na when you reach the age of majority kay di man gihapon ka maka-fight aning imong expression and all because magdepende pa man ka sa isulti sa mga kuan kanang mga husto na edad of legal age. Precisely, so it's not about kuana. We are in school and this is what is our teaching. Precisely, I'm saying, Ray, nga katong mga naa sa authority should recognize nga ang mga bata naa na sila ilahang kaugalingong katungod nga mo express sa ilahang kaugalingon and we should recognize nga the world is not simply male, female. The world has gender. Na naatay gitawag nga kanang lain-lain nga klase mabitaw natay LGBTQAI nga kanang and kung unsay choice, unsay imong preference on how you express yourself should not be limited kung unsay imong gidak-an kung utin ba ka or vagina o kay that's an imposition sa society. Unya kita as adult no, moingon ka nga mga bata pa man sila. It should start with us. It should start with us recognizing nga kaning mga bataa actually na ay katungod nga mo express ilang kaugalingon and it's not even about discipline. Kanang imuhang pag-translate nga kanang kung mubog-buhok is an expression of discipline. Actually, it's not so. Kadaghan siguro mubo og buhok nga mga lalaki nga would not actually exemplify the standard and criteria of discipline. And that's what I'm saying nga wala na sa buhok. No, naana sa pagkatao sa bata and ato ng responsibility on how they should be. Ang importante lang nga magiyahan nato sila on how to become good people. Actually, ako is daily standard of discipline. Ako is that is application. So, ang inyong dapat fighton is usbon na ang mga gipangtudlo sa mga eskwelahan. Usbon na DepEd ang ilang konsepto ug unsa dapat ang look. Because for now, mo man atong gisigihag tudlo. So, kung dili na nato buhaton, what ay application? Sige lang tag theory. Ingon ang mga maestra dito sa mga classrooms, ingon ani. Pero mo ang nato buhata. Parihara na sa mask nga. Giingnan ta na pagpa-vaccine para pwede na kag dili mag-mask. Pero it took mga 2 years pa after ka pa-vaccine, wa man gihapon nagsinggam kag mask. So dili ka katuuhan kung dili nimo i-apply kung unsay imong theory. So kani siya, this is not about discipline. This is not about violation of your right to freedom of expression. This is simply a regulation para atong ma-apply, mag-go together ang atong theory and the application. Dili man layo na kay mo gitan-aw ng mga freedom of expression. This is a school. So dapat na ring application kung unsa atong gitudlo, and this is mo man siyang application. So kaya ang atong gitudlo lagi is dapat neat katanawon kung laki ka in ani imong buhok. This is the prescribed haircut. So ato ra man ang gi-apply din. Hanganong daghan ba mo kay istorya ng mga Because freedom of expression and all the wrong. violation. For me, right, the teaching is wrong. The teaching is wrong. The teaching the itself. imposition on how
you should look to be able to judge nga good ka. Mao ni ang issue karon. Ikaw lalaki ka, good ka kung mo follow ka ani nga rule. Muka follow ka ani nga look. Unya kanang moingon ka nga we should be applying kanang our teaching no precisely naata sa world where we recognize nga the world is not only male, female, boy, girl. The world could be LGBTQAI who has different kanang kind of an expression sa ilahang kaugalingon, and we are simply I am simply applying unsay akong nakatunan pag-recognize o pag-respect sa kanang katungod sa kada usa nga mo express sa ilahang kaugalingon. You want everyone neat and tidy, then you make that regulation without imposing nga inani dapat imuhang haircut, without imposing nga inani dapat ang color sa imuhang buhok, without imposing nga inani dapat ang imong expression, so that you will be told and you can be said to yourself nga maayo kang tao no nga kanang you are following regulations kay at the bottom of it mao man na judgment man na sa imuha. Maayo kang lalaki kung kuan imong buhok, kung mao ni imong gisunod, kay kung taas imong buhok you are not following regulation, bad siguro ka. So mao na para na kuray we should get out of that kind of framework. We want everyone to teach how to be good people, not to judge people according to how they look, how to behave properly. Then we should be kanang we should stop ourselves judging people by that kind of standard no on how kanang unsa sa buhok, on how lalaki should look, on how babae should look. But tanaw na to unsa ni siya nga klase nga estudyante. Maayo ba ni nga estudyante? Mo study ba ni siya? Kung lisod ang iyahang performance sa school atong tanaw unsay nakalisod sa iya. So tanaw na to ang kanang credit sa usa ka estudyante according sa unsay performance niya. Unsa ang behind ani dili gani sa iyahang pamaagi sa pag-express sa iyahang kaugalingon, which para nako dili ang mahilabtan. Dili pa man ta makapamugos ana because makapamugos ta ana nga konsepto me as an LGBT kung moabot ang panahon nga nanay third toilet or third comfort room wa pa man we're still fighting that. So mo na siya nga tong konsepto gyud nga as long as duha pa na ka CR mao gyud na siya ang mahitabo nga this is the prescribed haircut sa lalaki and this is for the girl kay duha pa man atong CR para mag go together na di na maglibog ang bata ang ubang katong mga lalaki gyud and all that like or kato sa mga LGBT min sila girl magyugog kasing-kasing pero nganong adto manggabong kumusod sa CR sa mga lalaki. So dili na niyo dapat ikuan ka ang DepEd igora na nag-apply kung unsa ang kuan din ang unsa ang applicable din ng mga kuan. Ay good news good news. Ang DepEd ningon sila nga dili na daw sila manghilabot. So that's actually a welcome move by DepEd nga niingon tungod lagi atong usa ka maestra nga grabe ang iyahang passion nga kinahanglan disiplinado ang estudyante by the way they look namutol sa buhok sa iyahang estudyante as a way of siguro showing to the other students nga you should be disciplined kay gahi ka og ulo. So it's actually a consequence usa ka kultura gani nga ipamugos on how people should look. And by the way that kung unsa to gibuhat sa maestra was very very wrong by child protection standards sa DepEd and by standard siguro sa tanan nga nagtanaw sa katungod sa mga bata kuato corporal punishment to ang gihimo sa maestra in which she should be sanctioned and she should be liable for violations sa RA 7610 ug uban pang klase sa balaod on protection sa children. So para sayop gyud to and kana that would be the extreme kung atong ipamugos ang atong regulation. And actually ang maestra nagsunod ra man pud to siya siguro ray kung unsay tan-aw niya unsay sakto on how people should look. Nya mao na siyang siguro extreme consequence sa usa ka panguna-una nga backward. Kanay imong giingon nga unya na lang ta ng buhok kung naanay tulo ka CR. Actually it samo siya kalibog. It should kanang be the other way around. People will be more liberated sa ilang pagtan-aw on how people should look, then the physical facility should follow. So is the framework of mind is the kind of panguna-una that we should be cultivating. And ang hata magsugod gyud sa pag-free our minds, ari lang gyud ta sa kanang free our minds first on conventions on how people should be looking.
Look. not looking how people should look, Look. the way they look, and ato let's free ourselves from the una nga naay standard o criteria on how each one should look. We are free to express ourselves. It should not be part of regulation sa eskwelahan, kay the school should be a ground for us to think properly, no, kanang to learn our rights. Unya kung diha dita makakatun nga naay pagpamigot, that's a very very sad story for our education. Nga ang una na to makatunan is repression, dili ang expression sa atong panghuna-huna. Naman yun yung regulation sa school, and then besides, pariha man yun na, pariha mamutanan og haircut kung i-prescribe yun na, kaya niingon naman ang DepEd nga, di na naman murag, actually di pa siya final yun nga, niingon yung DepEd, mura siya IETF nga, wala pa yun ang official kuan ka ng printed order na, But it's ay na ninyo good. pug It's a sa good mga move. kuan, ay na ninyo pug sa mga kuan, so, hindi sa ito makaingon, but for me, mas may magyun nga na i-prescribe haircut para patas lagi mo tanan. There's no room for kanang kuan bullying, kay ang instance ana i-bully ka anan lagi sa mga ubang mga bata nga mga innocent sa kayo nga nang taas mo kag buhok nga di makababayan no, that's mabully ni no to ditong pariha na tong mga kasing-kasing. So in when fairness, children are taught that it's okay for a boy to have a hair long, mao na ang time siguro nga kung kanang dapita muhunong ang bullying. Ang bullying mangod is a culture sa mga bata sa pagkakaron. When they see someone nga pwede nilang ibully tungod kay tanaw nila inferior, and they themselves are victims of bullying, no. Kanang bullying would happen when a child kanang tanaw niya pwede niyang ipigot ang laing bata, and when you promote that kind of culture by saying kaning laing bata kung inana iyahang kuan, kung inana iyang buhok kanang different ni siya, should not be appreciated, mo encourage na noon sa bullying, right? Mao na nga for me, teach children nga kanang it's okay to express the way you look, para kanang ang makatunan pud sa bata nga bully nga okay ra day na ay nga na iyahang naong, okay ra day na kung babae kanang ganahan siya nga kuan babae siya or lalaki. So para nako right, it's one way of educating our children, no, how to be more humane, how to love more, nga kanang it should not be kanang on how we kanang express sa ato ang panggawas, pero it's in us good as a person. And that's for me maubit siguro ato ang katunan foremost, no, how to be more accepting of others na regardless the way they express themselves, not to exclude by saying ikaw bati ka kay wa ka mo follow sa regulations sa eskwelahan, taas imong buhok. Umuna siya, too much expression would destroy the teaching, the kind of learning atong gi-inculcate sa mga bata. Kaya as of now lagi, ang gitudlo sa eskwelahan is kuan man na siya. So dapat ang inyong gubaton is ang gipangtudlo mismo sa DepEd, because para mausab gyud ang konsepto nato in general nga pwede ra ka, you can express yourself regardless kung unsay imong hairstyle. But as of now, kinahanglan ka mo follow gyud ka nga regulation, kay mao man na siya ang application sa unsay atong gisigig tudlo nato sa atong mga bata for how many years. Di man nimo madali-dali usab. So dapat inyong usbon ang rule dito nga dapat ang itudlo sa mga maestra wad-o na nastiya nga konsepto nga It's an application. wakay disiplina and all that, because that's grooming. Right? It's an application to exclude. It's an application to discriminate. It's an application of how to be hateful sa uban nga who does not conform to your standard. And for me, that's very, very wrong. Kung may application na sa itong ipangtudlo, that's the kind of teaching of hatred. That's the kind of teaching of exclusion, non-acceptance, which we should not be doing right now. The world is so divided sa kanang kuan, sa nagkalain-lain nga klase sa mga tao nga nay uban very very hateful, and they are making this as basis sa ilahang hatred, no, nga you are not disciplined enough because you do not conform to how boys should look, and that's very dangerous, and that's something that should be changed. May pag-application, yes, we should apply the kanang ato ang bag-o nga mga panghuna-huna karon nga naay lain-lain nga expression sa kaugalingon. And yes, I commend DepEd kung iya gyud ang ipadayon ng iyang regulation karon nga wala na hilabtanay, no, kay halabtanay sa buhok tungod kay dili na siya gauge on how
children should learn, dili na siya gauge sa atuang kanang learning or kanang unsa na ang level sa nakatunan sa bata. So it's totally irrelevant kung unsa imuhang buhok, and we should all start accepting that, and we should start learning that that's the application of being accepting towards others who may express themselves differently from the way we want themselves, the way kanang we want them to express themselves. So para nako ray, let's teach love, let's not teach hatred by imposing certain rules which are actually very, very outdated. Actually, naman na siya effect kung taas kag buhok. Kamo bitang mga babae, ma'am, bitang mag-hairpin mo, inyo ng pangkon, inyong Guwapa. buhok and all that. Because, kung magtuon ka, unya taas kag buhok, alimuot ka na paminaw si mo. Ayaw hilabti How ang- will you Ay, ayaw understand? hilabti ang amuhang So muna siya, buhok. actually, that's for Doesn't your own matter. good. Para naman sa kayuhan sa mga estudyante. Do you know what Nga, di ko Ryan, gitabangan na Ryan na. is doing to me right now? Mansplaining. Mansplaining to me on how... Diba? Okay. O, kao, ano mag-haircut mo? Ano mo paguan man mo? O, Depende diba? yun na. It's your Alimuot kay nas expression. in town. Yeah, Magpangun ka, sometimes unya, we do init. that, So, but paano the- pagkasabot, ana? Kay bao ka rin, no? Gitabangan Tanang naman as argument, DepEd. right? Para nako, no, our hair is irrelevant sa mo ang learning. Sometimes we cut it, sometimes we have it long. We sometimes at mo nang ibutok, sometimes we have a pin because sometimes we simply feel beautiful with our hair, and that's actually the liberty we have with our hair. Nga ang kaning mga boys nga ganahan dahil sila, girls sila, should have nga kanang pwede na nila buhaton sa ilang kagulyon, and if they want it short, then so be it. If they want to put a pin on it, so be it, pero never nga ingnon sila nga put a pin, have it short, etc. So mao na siya ray, daghan kay tagisgutanan regarding ana, and something that people should also learn. Kay happy tar ba mamut atong oras, no? Dapat pa mga naningog komentaryo din, ha? diri. Naningog na, Ah, yun yung mga yes. naningog. Okay, let's go. Oh, pero ningon ka no, it's not about discipline, Oh, no? it's not about discipline, it's just application of unsay gitudlo, grooming. Ya mao ay ilang giingon tanan Oh. Ray, si Dalsburn nganong dili man butan sa mga eskwelahan nga kabahin man kana sa disiplina nga ipatuman sa mga estudyante o ginikanan, dili nato palabian nga pasagdan na lang sila sa atong gusto, or else walay paulos ang paghatag kanilang edukasyon. Right conduct will always be a part of every subject in school, more so at home. Usa labos right conduct ug sa buhok. Ramonito Arnado, dili man na gibutan naa man jud lahi nga tupi ang mga estudyante kami sa una di ay sunod lang gud ta sa balaod sa school, kay nag-eskwela pa man dili supakero. Atong usbon ang balaod sa school nga okay na para dili na sila Kaya supakero. ako bitaw, nagtubo mo ka ng white side wall in the province. Belinda Baed. Ang ngayon jud butan sa mga eskwelahan ang haircut sa mga estudyante para nga nindot tan-awon og karespetuhan pod sa uban. Mas ni tan-awon kung ang haircut nga bagay pang estudyante. Kung naay uban diha estudyante nga ang haircut murag adik, naa man sad murag endorser sa shampoo, naa sad murag hairstyler o manager. So iyang ganahan lang as long as nindot imong haircut. Dapat ka ng haircut nga pang estudyante para way magbuli o magbugal-bugal. Parihami. Kay morespeto jud ang uban kung neat man tan-awon. Neat man po ng pinawag. Grooming lagi, limpyo na tan-awon nga buhok for lalaki nga I would bata. really appreciate kung Samot guwapa ka kaya gwapo, siya, no? barber. Kaya imagine ka, upinaan nga buhok, unya, boy, da siya. It's still neat. Dili, mas gwapo kay ng barber cut. Limpyo. Mao na ron ha kung Musabot may ka mga kagwapo, limpyo. that's helping Dili your gud- kid. Dili gud pasabot nga mubo ang buhok nga limpyo. Kabahin ka na sa si Sanchez Dominic. Kabahin ka na sa pagtudlo sa proper hygiene and grooming. It's not lagi proper hygiene. Lagi and awa, grooming. lagi mo lagi na. Ronald Ferrer Maura Musni, gyud na. nga Mura proper soon. hygiene and Grooming lagi It's na. not grooming. It's just grooming. It's not suppression of freedom. Naay nindot nga buhok pang lalaki nga taas nga dili gud siya antay di ngano si Vice Ganda antay di tanawa na gud ng mga kanang karon ha karon nga nag-express sa ilang kaugalingon as women nga men sila antay di bago sila tan-aw. Umuna ako mo pasabot nga unya na in age of majority ng mga expression napagyuday ni supa ka na nila din Ngano di ha. ay ray kung bata Di ka pa nga ka to laging- antay di na siya kung dako na ka okay na. Di ka nga ito laging learning. Wala problema sa muna siya, standard wala na ng issue sa expression. Kaya nga
ganun ka na silang vice ganda, naka-express man na sila. Kaysa man nagbota na, di ka assert the right to freedom of expression. Ang punto ni Sanchez Dominic kay proper hygiene and grooming, and I said it's not proper hygiene and grooming kay naay mga tag-as og buhok nga kanang neat gihapon sila tan-awon kay nga Okay, mga dagko naman na sila. Nganong ang girls Imagine na, imagine ang bata ha, nga laki gyud siya ha. Taas og buhok. Iyang sipon magto, iyang buhok taas, Lahi na sa nagpilit ang istorya, buhok. haray. That is not grooming. Mo na siya usa na sa mga rules nga dapat daan nindot imong buhok kay magkamuritsing ka dito sa eskwelahan. Parehas na Magduwa ka, maghahuga ka. Gwapo gyud mo katanawon, baby. Kay mo buhok ang buhok, clean ka. So you should impose the same kind of rules sa babae. Mo lagi kay maka-hairpin biya mo, maka-ribbon mo sa iyong buhok. Ana. That's why what I'm saying. Okay, mahitap. Distinguish man gud Malayo ka na sa tag babae maayo o sa kuan. lalaki. Bitaw So ato it's not really about hygiene ato lang sa and grooming. mga viewers na nato pastoryahon bi kay murag wa pa nilaban nimo. Ramos ni man actually wa pa ta kasabot and I would really agree nga I would really understand nga wa pa gaita kasabot aning expression in terms sa kanang kuan ha gender Trabaho expression. unon pa yun na kayo. Dako pa kayo ni nga trabaho. And we start by liberating ourselves sa eskwelahan. Si Ronald Ferrer Mosty, yes, a prescribed haircut should be implemented in school. O siya ma-explain nga no. Si Tito Joe, disiplina. Ingon ba karayha is not about discipline. Ilasan ang konsepto. Si But for me, Nestor that's just Diano, grooming. kung dili mo yun sa ilang palisiya, did I motos lain wala gi kay choice kung ang DepEd mo ingon nga naay prescribed haircut wa kay kabalinan. It's like saying ay nalag eskwela, which is very very wrong. So nahuman na taray actually kadaghanan sila tanan niingon nga part sa discipline more or less, pero para nako it's not actually about discipline. You can be very disciplined, you can follow the rules without kanang suppressing your right to express yourself. Para bitaw na ko ray siguro para sa uban no kanang buhok dili dapat mo matter, but for me kana your expression should be your beginning sa how you assert your rights. And the moment ingnon ka nga wa kay katungod even sa imuhang buhok sa pag-adto sa eskwelahan, that's affecting your right to education. Kana expression unya ra na pareha na ka vice ganda dako na ka na all that kay kung anon gapong kaana sa mga imong mama ganahan dudong baby dapat mo bukag buhok wag gyapon ka na mahimo. What if ako ningon sa ko ang anak da kanang ato ning ipataas imong buhok kay neat ka, nice ka tan-awon, gwapo ka tan-awon kung inani mo. Kung samot ka gwapo, kung bati kag na magwapo ka, kung nindot kag buhok barber ka is very limpyo. And I don't think that is so. Muna akong favorite barber cut actually. Kato maestra gitupihan, maayo lang sa tunga yung Imuhasad gitupihan. na kung ganang Kay 50 bayad mo sa haircut. That's very wrong ha. Sayop gitong gihimo sa maestra ha. Kung ako'y ginikanan atong bataa, gikihata ka. Pero unsa man sa istorya ato basig nagsabot to sila basig niingon sa gitong niingon tong maestra sa session baby ikaw sample ti ka baby ha para makasabot sila nga mo gini dapat ang haircut. The way it was posted good kay kuan gyud siya. Over-eager lang gyud ang maestra sa pag-implement sa policy sa eskwelahan nga kanang kinahanglan mo buog buhok ang lalaki. Basig iya lang itong tupihan daan para makalibre na intaw ng bata kay mahal kay ring haircut 50. Wala tayo panahon. Wala no nga that is not the case. Si Ferdy, ang buhok ni Ferdy nitingkag na bisag wa siya buhok. Ferdy wa siya choice sa iyang buhok. But before we go, ito pasalamatan ng Koy, ang Pal, sa Archbishop po si Palma, si Nanay Diana Limchua, si Tatay Dudong Limchua, si Robert, si Inday, si Anton, si Joanne, si Jurex, si Milo, si Brian, si Dave, si Ferdy, of course, nga nagunit karon sa atong gibasan ni si Direct Jenny Vidal. Si Ferdy nga white buhok, ang ngayon kaayo. Magkita tagbalik sunod sa Padupuhon, din nila si paborito nga kasaw matagpanihapon. Siren!